mula sa aklat ng karunungan. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao sila'y pinarusahan, ngunit ang totoo sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat. Sila'y kanyang sinubok tulad ng ginto sa tunawan, kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinunog. Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas na nagliliyab na dayami. Sila ay mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makauunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan, at ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat siya'y mabuti at maawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig ngunit hindi magsasalita, at hindi rin makikita mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag upang kung paanong binuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin, at ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat at Happy Feast Day po. No? Ngayong araw pong ito ay kapistahan po ng simbahan. Ito po yung kapistahan para po sa simbahan doon sa Roma, yung pinakamatandang simbahan po na meron, ang simbahang Katolika, ang Basilika ng John Lateran. No? Huwag niyo pong sabihin kahit kanina, no? Pero ngayong araw pong ito, ang akin din pong anibersaryo sa pagkapari. No? Kayo po ay 5 naging pari ngayong November 9, sa kasamaang palad po yung isa po dun ay sumakabilang buhay na po, no? Si Father Tony
Pero ngayong araw din pong ito, shout out, no, sa akin po mga kabats, no, si Father Jack Arada, yan po si Father June Okomora, si Father Jeff Hamias, tapos po ako po yung pang-apat, no? So, happy feast day po sa ating lahat, and then also happy feast day po sa amin, no? Ngayon po nga, araw po ng aming ordination. Siguro po, you're wondering, sino ba ito si John Lateran, no? Ano ba yung John Lateran na ito? John Lateran po ay wala pong santong ganung pangalan, ano? Meron po tayong John the Evangelist or John the Apostle, o kaya po si John of the Cross, pero wala pong Saint John Lateran. Rather, pag sinabing Saint John Lateran, ito po ay simbahan na nakatalaga sa ngalan po ni Saint John, no? Yung Lateran, ito po yung pamilya na nagbigay po ng simbahan na ito sa simbahang Katolika. Ito po si Constantino, nung siya po ay naging Katoliko na, in a way, siya po ay naging supportive na sa mga Catholic, no? Yung kanya pong asawa si Faustina, ito po ay merong isa pong makapangyarihang pamilya. At yun pong palasyong ito na ginawang simbahan ay na-admit po simbahan. So, from being called Domus Faustina, no, of Fausta, no? Ito po yung pangalan po nung babae, it became Domus Dei, no? Bahay po ng Diyos. It was consecrated. Yung pinakauna at matandang simbahan po natin mga Katoliko doon po sa Roma. Kaya nga, that church is called the Mother Church po natin. If you're going to think about it, isa pong sekular na bagay, isa pong palasyo, it was dedicated, it was consecrated to become church. At naala ko rin po yung kanta ni Father Manoling Francisco, yun pong kantang Christified, kung saan po sinasabi yung pong pangkaraniwang tinapay, nagiging pong katawan ni Kristo. Yung pangkaraniwang alak, nagiging pong dugo ni Kristo. They are Christified after consecration. May mga bagay po, mga minamahal na kapatid, na siguro karaniwan lang yan. Pero when they are consecrated, they become special. They are meant something for the Lord. Ako po, kami po mga kasama kong naging pari, no? We were consecrated. We were ordained sa araw pong ito. Pangkaraniwang mga high school student dati, nagseminaryo, and then after several years po, naordinahan po kami. We were consecrated. At alam po ninyo, pag nako-consecrate ang isang bagay, yan po ay bless at pinagpapala po ng Diyos. Dahil yan po ay gagamitin sa misyon para ang ibang tao rin mapabanal. At ang ibang tao din ay mabless. Siguro sabihin ninyo, sana all, Father, ma-consecrate. Sana all po, pabanalin o i-bless po ni Lord. Ang totoo po niyan, ang bawat isa pong Katoliko, we are actually meant to be consecrated. Doon nga po sa aming simbahan, ano, if you are not aware of it, ako po ay isa po sa mga pari doon po sa National Shrine of the Sacred Heart, dyan po sa Makati. At doon po pag First Friday, we have this prayer for consecration. The act of consecration to the most Sacred Heart of Jesus. At yung panalangin po yun ay para po sa lahat. Ibig sabihin, ang paanyaya, tayong lahat po ay ma-consecrate. Maaring mga simple, pangkaraniwang tao. But when we are consecrated, we are blessed. And we are meant to give blessing to other people. We are meant to fulfill the mission and ultimately to give glory to God. Mga minamahal na kapatid, minsan po, yan po ang ating nakalimutan. We just say, pangkaraniwang tao lang naman ako, hindi naman ako talaga bless ni Lord. Hindi po. Ang bawat isa po sa atin, we are meant to be for something greater. We are meant to be consecrated. At ang sabi nga po, we are meant to be vessels of God's blessings. Nang sa gayon po, sa pamagitan ng bawat isang Katoliko na na-consecrate, na-bless, na-binyagan, at tinawag na anak ng Diyos, sa pamagitan po natin, ang ibang tao rin ay mabibless. Nawa, ito po ang ating huwag kakalimutan to remind us of our sublime dignity. Napakataas po ng dangal ng bawat isang Kristiyano. Isang tao po na tinatawag na anak ng Diyos. Hindi lang tayo tao lang, no? Pangkaraniwang tao, mahina lang, no? This is often our excuse na pangkaraniwan lang naman ako, no? Okay lang yan, nagkasala ako kasi hindi mo na ako espesyal. Hindi po.
ang bawat isa po sa atin. We are meant to be consecrated for the Lord. Tayo po ay meant to be blessed, that we become also a blessing to others. Hayaan niyo po na ngayong araw pong ito po ang ating ipag-pray, na huwag tayong makalimot na tayo po ay hangad ng Diyos na pagpalain, nang sa gayon, sa pamagitan natin, pagpalain din ng ibang tao sa ating pong paligid. Hinihiling ko po, ako inyong samahan na manalangin. Panginoon, kayo pong ngayong araw na ito, nagpasalamat sa paalaala na kaming lahat ay tinatawag para maging banal. Kung paano po ang simbahan doon po sa Roma, ang John Lateran, ay pinagpala at na-bless. It was consecrated. Kami rin po, nung kami nabinyagan, nung kami po ay nakumpilan, at anuman pong bukasyon mayroon kami po ay meant to be consecrated and dedicated to you. No, Panginoon, huwag kayong makalimot na kaming lahat ay iyong hangad pagpalain. Nawa kami rin ay maghangad na maging daan ang pagpapala sa aming kapwa. Nawa huwag kayong makalimot sa napakataas na dangal mayroon kami. Nang sa gayon, ang paggalang namin sa aming sarili at sa aming kapwa ay aming maibigay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay ang nadalangin sa iyong ngalan. Ikaw na buwat nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat and happy feast day po sa atin.